Nagdeklara na naman ng panibagong taripa si US President Donald Trump sa lahat po ng inaangkat na produkto ng Amerika. Yan nga po'y matapos palagan ng Korte Suprema ang otoridad ni Trump na magpataw po ng labis-labis na taripa sa bisa ng Economic Emergency Law. Bagay po na ikinainit ng ulo ni Trump. Kaya po naghanap daw ang kanyang administrasyon ng mga ipatutupad na taripang saklaw ng batas. Inanunsyo po ni Trump na magpapatupad siya ng 10% temporary tariff rate sa lahat ng US imports. Hindi nagtagal, iniakyat na ito sa 15% na siyang pinakamataas na legal na temporary tariff na maaaring ipatong sa mga ipinatutupad ng taripa. Maaari hong mapalawig ang taripa ng hanggang 150 araw kung aaprubahan ng Kongreso. Pero duda ho ang mga eksperto na papayag ang mga mambabatas lalo pat sa taripa isinisisi ng mga Amerikano ang pagsipa ng presyo ng bilihin doon. Samantala, posibleng magkaroon ng bawas singil sa gasolina ngayong linggo. Sa programang ito, sinabi po ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Posibleng bumaba po ng 30 sentimos ang singil sa kada litro ng gasolina. Maaari namang umakyat ng hanggang 15 sentimos kada litro ang singil sa diesel at 20 sentimos sa kerosene. Nakaapekto raw sa pandaigdigang presyohan ng tensyon sa pagitan po yan ng ibang bansa. Inaasahang supply, pagalaw ng inventaryo, sentimiento ng merkado at iba pa. Ayon kay Abad, posibleng magpatuloy ang pagbaba ng pandaigdigang presyo at maramdaman na po ito sa galaw ng presyo ng ibang produktong petrolyo. Consistent ang mga prices na pababa. Hindi nga lang kaagad naramdaman dahil hindi niya naabot yung na-overcome niya yung average nung last week. Doon sa dalawang product which is diesel ang kerosene. Baka next week ko, lahat na ho ng product, kung tuloy-tuloy ito magbaba, lahat ng product ko baka pababa na. Yan nga po ang tinig ni Director Rino Abad ng DOE Oil Industry Management Bureau. Samantala po naman, ngayon daw po'y prioridad ng LTFRB ang taas pamasahe po sa mga pampasaherong bus. Yan po ang sabi ng palasyo matapos i-anunsyo ng LTFRB na babalikan nila ang mga petisyon para po sa fare hike sa mga jeepney. Sabi po ni Yusek Claire Castro, mismong LTFRB daw ang nagsasabing hindi pa napapanahon o premature pa ang hirit na taas pamasahe. Epektibo pa rin daw naman ang pisong provisional fare hike kung saan nakonsidera ang pagtaas ng singil sa petrolyo. Nagsasagawa daw ng konsultasyon ngayon ang LTFRB para alamin kung dapat bang aprubahan ang petisyon. Pero unahin daw po ng LTFRB ang taas pamasahe para sa mga bus. Ipauubaya na daw ni Finance Secretary Frederick Go sa mga mambabatas ang desisyon kung aalisin na nga ng tuluyan ng travel tax. Pero nilinaw niya na hindi naman national government na pupunta ang buwis na ito. Anya, nasa 8 bilyong piso kada taon ang nakukolekta mula sa travel tax. Kalahati raw ng travel tax ay napupunta sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. 40% naman ang napupunta sa mga programa ng CHED para sa edukasyon, kaugnay pa rin ng turismo, habang 10% napupunta sa National Commission for Culture and the Arts. Kasama sa mga priority bills ng Administrasyong Marcos ngayong taon ay ang panukalang alisin ang travel tax. Wala na puro po masyado may tutulong pa sa ating ekonomiya kung muli pang babawasan ng Bangko Sentral ang interest rates. Yan po ang sabi ni BSP Governor Eli Remolona matapos nga pong ibaba pa sa 4.25% ang benchmark rate noong pong nagdaang linggo. Anya, sagad na ang diskarteng ito para mapasigla ang ekonomiya. Kasi po ng pagbagal ng paglago dahil nga sa issue ng flood control scandal at malawakang korupsyon. Sabi po ni Remolona, kailangan na po ng reforma para makabawi po ang government at magkaroon po ng government spending para bumilis daw pumuli ang paglago ng ekonomiya. Nga po sinasabi po ng mga eksperto, hindi nakukuha po sa pagbaba ng interest rates. Iyon yung sinasabi na confidence para mangutang ang mga negosyante sa bangko at magamit sa puhunan dahil mahina po ang pamumuhunan ngayon. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo.
at tapat.